Good evening. Ang pag-usapan natin ngayon is about emergency nursing. So emergency nursing is giving emergency care to a patient without delay. So this means providing care and resources without delay. Kasi in this situation, the patient could have a life-threatening situation. Pero in the ER kasi, it's either may mga pasyente na hindi naman life-threatening or life-threatening. Iba-iba kasi yung mga patient na nakikita natin sa ER. So ano bang first principle na ginagawa sa ER? Ang first principle na ginagawa sa ER ay yung principle of triaging. Triage. So yung triage, it came from a French word which means prayer. It came from a French word, prayer, which means to sort. So, ang ginagawa natin dito is kinaklasify o sinusort out natin yung mga patients according to their acuity. Ibig sabihin po, acuity is severity and the immediacy of their needs. So, ang ginagawa natin sa triage is to sort according to acuity or yung severity or gaano ka-immediate yung pangangailangan ng pasyente natin. So, ano ba yung mga different types of triage? Types of triage. So, meron tayo dito dalawa, which is yung yung routine triage na ginagawa natin sa emergency department at saka yung field triage. So ano bang pinagkaiba nila ang dalawa? So yung routine triage kasi, ang ginagawa natin is we prioritize the patient that needs the most attention. So meron kasabihan dito, what makes you worse makes you first. Yung kasabihan natin dito. Again, ano nga ulit? What makes you worse makes you first. Ito yung common na ginagawa natin sa ER, diba? Sa ER, hindi naman kasi siya first come, first serve type. So, kung sino yung pinakamalala, siya yung unahin. Kung sino yung kailangan ng immediate intervention, siya yung unahin. Kasi, doon natin ibibigay yung mga resources talaga natin. Kasi, their illness or presenting illness, kung yung chief complaint nila ng time na yun, is life-threatening. So, what makes you worse makes you first. So, kapag worst ka, first ka! Sabi. Next, sa field triage naman, makikita natin to sa during disaster. Diba? Kapag nagkaroon ng disaster, tapos may dalawa kang nakita na pasyente. Yung isa, naipit yung daliri niya ng bato or malaking boulder. At yung isa naman, nag-bleed na siya. Tapos naipit yung half ng katawan niya sa isang bumagsak na boulder. Ganyan. Sa kanilang dalawa, sinong unahin mo? Yung naipit yung half ng katawan o yung daliri lang? Siyempre, yung unahin natin is yung pasyente na ang naipit is yung daliri lang. Kasi ang concept natin dito is do the greatest good for greatest number of people o yung tinatawag natin utilitarianism. So kung sino yung hindi gaanong malala ang sitwasyon, siya yung unahin natin. Kasi kapag inuna natin yung mga pasyente na malala yung sitwasyon, maubos agad yung mga resources natin. Diba during disaster, nagkakaroon ng sudden influx of people or sudden influx of injured people and yung resources natin limited lang. So ibibigay natin siya sa mga patient na mas mataas yung chance na mabuhay. Yan. Dami ko sinabi, no? So yan, makikita natin ito sa disaster triage. Tapos again, yung sinabi ko nga kanina, do the greatest good for greatest number of people. Then tawag natin na utilitarianism. Tapos ang priority natin dito, ang priority is yung mga pasyente natin na patient that has higher chance of surviving. Sila yung magiging priority natin. Ibig sabihin na kapag kunwari nagkaroon ng disaster, kaya nagkaroon ng bus or bus collision, ganyan, kaya nalaglag yung bus sa bangin, tapos biglang dinulog ng tao yung ER. Ibig sabihin ba, ito pa rin yung concept na susunod natin? No. Sa ER, sa ER kapag ganun, ini-employ din nila yung field triage. If ever nagkaroon ng sudden, huge influx of people in the emergency room or emergency department, i-employ din nila yung field triage. Yan. So, ano ba yung mga types ng or categories na makikita natin sa routine triage or sa ED triage? Meron kasi siyang tatlong categories. 3 categories. Sabi ng lecture namin, lumalabas yung kasama ng exam. Tapos meron nakalagay na high urgent. High urgent. So, lekis mo na yan kasi walang ganyan. Ang talagang tatlo dito is yung yung pinakamalala, yung emergent. Tapos yung U is urgent. Tapos non-urgent. Siyempre, ang pasyente natin, kailangan natin siyang isort, di ba? I-sort natin siya into emergent, urgent, and non-urgent. Kapag sinabi natin emergent, ang compromise dito is yung airway, breathing, and circulation ng pasyente natin. Kapag ang pasyente natin nagkakaroon ng example, asthma, MI, ayan, ano pa ba? Asthma, MI, kunyari nagkakaroon ng choking,
medyo makahinga yung pasyente, bigla siyang dumating, hindi siya makahinga. Or nagkaroon siya ng motor vehicular accident, tapos basag yung skull niya, ganyan. O kaya may naka-stick na, or nakatusok na patalim dyan sa abdomen niya, ganyan. So yung mga patient na, nasabi natin, compromise yung airway, yung breathing, and yung circulation niya. Tapos yung urgent naman, ito yung mga patient na urgent siya, kailangan natin siyang bigyan ng care, pero even if hindi agad-agad, walang mangyayari masama sa kanya. For example, meron siyang infection. Yan, mataas yung WBC niya, nilalagnat siya. Although, kailangan natin siyang agad na bigyan ng care or ng pansin. Compared dito, hindi naman siya bigla-biglang, walang sudden imminent death. Kumbaga, hindi agad siya mamamatay, wala agad masama mangyayari sa kanya. Kapag sinabi naman natin non-urgent, ito yung mga patient natin na kaya pa rin nilang maglakad, may nararamdaman sila, pero hindi siya life-threatening talaga. For example, yung mga patient natin na may sprain, mga patient na may cough, presenting cough, ganyan. Mga patient na nagda-diarrhea. Yan. Hindi sila ganun ka-life-threatening compared mo dito sa ngayon. So, yan yung mga tatlong categories ng emergency triage. So, sino ba nagde-decide ito? Emergent, urgent, ganyan. Sino nagde-decide yan? Magde-decide yan is ako. Ay, kasi nagiging RN na ako. Talaga naman. Who decides? Doon sa triage. Si triage nurse. Triage nurse. ER nurse. Sabi sa amin kanina, yung triage nurse or ER nurse, magkaiba sila. Pero dahil konti lang ng nurses sa Philippines or sobrang dami ng pasyente, ang nangyayari kung sino si ER nurse, na din yung triage. Ayan, ginagawa niya na lahat. So, ang goal talaga natin dito is to top the board exam. Hindi. Pero ito talaga yung goal. Ang goal natin is rapid assessment, diagnosis, at saka rapid diagnosis within or under 5 minutes. Dapat within that time frame nakapag-triage ka na. So, based siya dapat sa NACPE. Yung pag-triage, based siya kung gaano ka-competent ang isang nurse. Based siya sa NACPE. Alam niyo yun, yung kay Daniel, yung novice expert. Ayun. So, next is Nina. Babi siya kay NACPE. Ngayon, tapos na tayo mag-triage. Ito kasi yung unang-una, diba? Sabi ko natin, first principle. Yan, ito yung unang-una. Yung pangalawa yan, syempre na-triage natin. Kailangan na natin siyang i-assess. Assess and intervene. Assess and intervene. So, purpose talaga ng patient natin na nasa ER, ang purpose niya kung bakit natin siyang ina-assess at nagbibigay tayo ng intervention, hindi para i-cure yung patient. Kasi that would take a lot of time, diba? Ang ER kasi, ano lang yun eh. Ang ginagawa lang dyan, ang purpose na talaga dyan is to stabilize the patient. Ayan, talagang go dyan. Stabilize the patient. It follows the concept of A, B, C, D, E, A, B, C, D lang. Airway, breathing, circulation, and disability, and exposure. Ayan, A, B, C, D, E. Next, let's talk about yung airway and breathing niya. So, syempre, unang-unang airway, diba? Number 1 is yung airway. Airway and breathing. Kasi kapag compromise ang airway, nadamay lahat. Diba? Una is yung, ano ba ang type ng obstruction dito? May dalawa kasi tayong type ng airway obstruction. Airway obstruction. Ito yung partial obstruction and yung complete obstruction. Kapag ba partial, ibig sabihin nakakapag-pass pa rin yung air? Yes, nakakapag-pass pa rin yung air. Kapag ba sinabi natin complete, may nakakapag-pass pa na air? Wala na, complete obstruction na eh. So, ang mangyayari kapag, syempre, hindi naman papayag ang katawan mo na nagkakaroon ng imbalance diba, sa oxygen din. So, ang mangyayari, mag-stimulate na yan si brain. Yan si brain, tapos itataas niya ngayon si HR and si RR. Yan. Para hindi mag-give siya, hypoxia and R. Tsaka yung hypercarbia. Hypercarbia. O yung pagtaas ng carbon dioxide sa loob ng katawan. Yan yung gagawin niya as a compensatory mechanism. Pero over time, mag-fail ba yan? Yung katawan ba, kaya niyang mag-compensate matagal na panahon? No. It will lead to organ damage. Kasi, sige. Kapag hindi niya na sustain yung needs niya kasi nag-fail na yung compensatory mechanism, magkakaroon siya ng hypoxia. Iba ang hypoxia sa hypoxemia. Ang hypoxia, inadequate oxygen sa tissues. Ang hypoxemia, inadequate oxygen sa blood. So kapag nagkaroon ng hypoxia, magkakaroon ng organ damage. And kapag nagkaroon ng multiple organ damage, it could lead to death. Ayan ang nangyayari kapag nagkaroon ng partial obstruction ng pasyente, nag-fail siya na mag-compensate, nag-fail tayo na ibigay yung need niya. Kapag complete obstruction, ang possible na mag-cause nito is, ang unang pinaka-sensitive kapag nakukulangan ng oxygen ang katawan natin is ang brain. Bakit brain? Bakit siya ang pinaka-artist kapag nagkukulangan ng oxygen? Kasi ang brain, wala siyang ability to store oxygen. Yan, wala siyang ability to store oxygen. Kaya yung mga ibang parts ng vital organs natin, for example, yung lungs, yung liver, they have the capability to store oxygen. Kaya ang brain natin kapag biglang nagkakaroon ng airway obstruction, siya agad yung unang maapektan kasi wala siyang storage ng oxygen. Kaya ko na naman sinasabi. So, ang unang manifestation, first sign na makikita natin sa patient is restlessness. Alok ba to? Altered level of consciousness? Yes, part siya ng alok. Alok siya. And kapag nagkaroon ng restlessness, tapos hindi natin natanggal yung obstruction or nag-continuous yung obstruction sa pasyente, it could lead to permanent brain damage.
Bakit? Kasi ang brain, mawalan lang siya ng oxygen, no O2, within 35 minutes. Walang walang O2 ng 35 minutes, possible na magkaroon siya ng permanent brain damage. Could it lead to death? Yes, it could lead to death. Ayan. Ano ba yung mga possible causes kapag nagkaroon ng airway obstruction causes? Number 1 is aspiration. Nagkaroon ng aspiration. Nagkaroon ng edema ang pasyente. Alam niyo yung edema na, iba kasi yung peaking edema, angioedema. Kasi kapag pinipress mo yung patient na may peaking edema, lulubog siya, di ba? Kasi nasa upper layer lang siya ng skin. Pero kapag sinabi mo angioedema, nasa ilalim na talaga siya ng mga tissues, hindi na siya lulubog. And commonly affected dito is yung neck. Head and neck. Head and shoulders. Sa hindi, head and neck. Anaphylactic. Ay, fall. Uy, sabog na kasi ako eh. Inhalation, trauma. Kunyari, nagkaroon siya ng deviated trachea. Ano yun? Dahil sa MVA. Sabi na, nagkaroon siya ng obstruction sa airway. Tapos, inhalation of chemical burns. Is yung mga signs and symptoms. Signs and symptoms of aspiration. Yan. Signs and symptoms of aspiration. So, number 1. Ang number 1 natin dito is yung natawag natin ng universal distress signal. Ito yung pag-clutch, pag-grab, ng neck. Huy, grabbing of neck. Clutching or grabbing of neck. Wait, tingnan ko kung may picture. Ay, wala akong picture. Basta yun, parang hinahawakan nila yung leg nila, tapos parang nakasakit sila. Clutching and grabbing of neck. Ang universal distress signal sa MI, di ba yung sign? Kina-clutch na rin yung chest niya. So, parang ganun din dito, pero dito siya sa neck. Kasi mayroong obstruction. Next is possible na meron can't speak, can't breathe, can't cough. Yan, meron siyang mga hindi kayang gawin, like can't speak, can't breathe, and cough. Tapos, meron siyang inspiratory and expiratory stridor. Diba? Ibig sabihin kapag nag-inhale siya, tapos nag-exhale siya, meron stridor. Anong pinagkaiba niya sa wheezes? Diba ang wheezes, compared mo naman sa wheezes, mas okay na siguro yung wheezes kaysa sa stridor kasi wheezes, nakita mo lang siya kapag nag-expire o nagkakaroon ng expiratory action ng pasyente. Nag-exhale siya kasi ang tinatanda ko dito, wheezes. Tatlo. So, nangyayari siya during expiratory. And nakita siya sa mga patient natin na meron asthma, wheezing. Next is use of accessory muscles. Tapos, nasal flaring. Alam niyo ba yung biglang lumalaki yung butas ng ayun. Kasi they are hungry for air. Ayan. Tapos, kakaroon sila ng cyanosis, bluish discoloration, and decreased level of consciousness. This is actually a late sign. Ayan. Ang sabi sa amin, ang decreased LOC, DLOC, and ALOC ay magkaiba. Kaya, late sign siya. Iba siya compared sa ALOC. Kasi natin, di ba, pag nakulangan ng oxygen, okay ng brain, nagkakaroon ng ALOC, which is yung restless, diba? Pero iba daw yung DLOC sa ALOC. So, this is parang meron siyang level ng consciousness na may pagkasunod-sunod na kapag kunyari, stupors na yung patient, ibig sabihin, mas malala na siya compared sa drowsiness or dizziness, diba? Tapos, kunyari, bumilyan tayo ng BON na ALOC. Tapos, hindi mo ano yung ALOC, kasi iba't ibang words na pwede nilang i-gamitin. Diba? Sabi ng lecture namin, si Ma'am Lorelei, kasi commenting lang, sabi niya, shoutout sa inyo, CD loss. So, powers siya, I think. So, C as in confusion. Nilito ka lang, ito drowsiness, dizziness. Pero in worst case, delirium siya. Sama natin yung delirium. Tapos, L as in lethargy. Obtunded. Ano ba obtunded? Baka gamitin ito sa work exam natin. Ito daw yung decreased response to stimuli. Ayan. Decreased response to stimuli. Tapos, diba? Stuporous, ibig sabihin, mahirap siyang gisingin. And lastly, syempre, yung pinakamalala dito yung symptom. Ayan. Now, let's talk about the management. Ano ba yung management natin sa patient? Mayroon airway obstruction or aspiration, diba? Ang management natin dito is number 1, kapag conscious ang pasyente, hatiin natin ito sa dalawa, conscious and unconscious. Kapag conscious ang pasyente, kaya mag-cough, hindi kaya mag-cough. Breathing, kapag humihinga. Kapag hindi humihinga, no breathing. Ang gagawin natin dito, kunyari conscious ang pasyente, kaya niya mag-cough. Nabilaw pa siya, pero kaya niya mag-cough. Gagawin, encourage, cough. Encourage mo, sabi mo, sige, forceful. Sige kayo, mag-cough po kayo na mag-cough. Kaya tanong mo sa kanya, kaya po ba mag-cough? Eh, mag-cough ka. Hindi nakakapag-cough. Ito tayo dito na, Heimlich maneuver. Alam niyo natin, sa mga past namin lecture, sasabi nila, Heimlich
Tapos iba Heimlich. Yung iba naman, siguro yung pinakamalayo sa tama, Heimlich. So, hindi na yun. Sabi ng lecturer namin kanina, Heimlich. So, let's go for it. Heimlich. Next, reading. Pero sa Heimlich, alam ba nila kung paano pwede lang siguro? Hindi naman siguro, di ba? Papel lang yun eh. Breathing. Kapag nag-breathe ang pasyente, bibigyan natin siya ng OPA or pharyngeal airway. Tapos, kapag hindi na siya nag-breathe, ang bibigyan natin, head tilt, chin lift. Head tilt, chin lift. Pero paano kung hindi nga siya nag-breathe, hindi nga siya humihinga. Pero, meron siyang SCI, ano ba yun? Spinal cord injury, specifically cervical injury. Head tilt, chin lift. Pwede mo bang dagdagan yung injury kapag ginawa mo to? Yes. Kaya hindi yan ang gagawin mo. Ang gagawin mo is yung JOTAS maneuver. Yan. Papakita ko sa'yo ng picture pala. Yan. Tayo makita mo says, ito yung ginagawa kapag merong SCI or spinal cord injury. Kapag wala, ito. Sasabihin ba daw ng BOM kung may spinal injury yung pasyente? Hindi nila sasabihin mo. Kaya kailangan i-analyze lang talaga natin. Next is ito yung, same na to. Nasaan na yung OPA? OPA. Ito. Yan. Sinip ko talaga ito guys. Ito yung OPA. Or pharyngeal airway. So, ang measurement to talaga nito is dapat ito nasa may lower incision deep, sa may gitna. And then dapat hanggang dito siya sa jaw ng pasyente. Kasi ano bang purpose nito? Ang purpose niyan is to bite yung tongue. Ayan. Possible kasi na mag-retract yan eh. Kapag unconscious ang pasyente. Possible na mag-ganyan yan. Nakakaharang ba yan sa airway? Yes. Sorry. Ayan yung teeth ng pasyente. Kasi ito yung tongue. Nag-retract siya. Makakapasok ba ang air? No. Kasi nag-retract siya. So, ang ginagawa niyan is i-stay put niya yung tongue. Ayan. Para siyang anchor. Serves as an anchor. Ayan. Para hindi mag-retract yung tongue. Kasi ang pinagsasabi namin dito kanina at nagkamali ako, ang most common cause of aspiration to an unconscious patient ay tongue. Kasi tongue na talaga siya ko kanina kasi pinalitan ko siya. So, again guys, kung hindi kayo sigurado, huwag niyo nang palitan kung hindi niya rin mag-defend kung bakit niyo pinalitan. Huy! Huwag mo nang palitan. Panindigan mo na lang. So, sayang, alam mo ba, ako yung pinakamataas. I mean, tatlo naman kami, 49. Pero, sayang, 50 na sana ako. Kung hindi ko na pinalitan. Sana natulog na lang ako. Hindi ko na. Kasi may time pa nun eh. So, parang, ko pa. Narecheck ko pa. Tapos, pinalitan ko pa. Sana yung isa-isa kong pinalitan. Kasi hindi ako sigurado kung mucus. Or, mucus kasi meron din choices. Mucus, tsaka tongue. Saliva slash mucus. Tapos, tongue. Bakla, una kasi nagat tongue. Pero, ayun, mali ako. Kasi palitan ko siya ng mucus or saliva. Wala kasi akala ko, diba? Huwag na nga. Sige, hayaan ko. Ayun, so, sinabi ko naman yung purpose niya, diba? Serves as an anchor. Again, oropharyngeal airway. Kapag pumunta yan sa larynx, oropharyngeal airway pa ba yan? Hindi na. So, kapag mali ang sizing ng OPA mo, huwag na magkay. Mali na. Pero aside from this, meron din na pwedeng gawin sa patient. Yun yung tawag natin ng NPA. NPA, nasopharyngeal airway. Ayan, nasopharyngeal airway, it is associated sa nares natin. So, yung bang mas invasive? Siyempre kasi NPA, kasi nasa ano yun eh, nasa ilong na yun, mas invasive siya, mas mahirap siyang pasukin. So, yun yung mas invasive. And then, actually, ginagawa siya kapag ayaw sa OPA, pag hindi ma-insert sa OPA na NPA, pero hindi siya ginagawa. Bakit X? Ginagawa siya, tama, kapag ayaw sa OPA, pero hindi siya ginagawa kapag may basilar, ganyan spelling na, skull fracture. Pag may skull fracture yung pasyente. Bakit? Pwede ba yung pumunta sa brain? Pwede. Pag tatanggal mo niyan, may nahugot ka na lang ng brain. O paano na lang? So, hindi siya pwede kapag may fracture sa bulo or head ng pasyente. Ayan. NPA, OPA. Again, kapag conscious, kaya mag-cough. Pag hindi kaya, ay pag bleeding, OPA. Kapag ayaw sa OPA, NPA. Kapag hindi humihina ang pasyente, pero nakita mo na wala namang head injury, head trauma, wala spinal cord injury, head tilt. Pag meron, JOTAS. Kapag all of these failed, ito na talaga. If the patient has respiratory insufficiency, cannot breathe on his own, intubation. Ito na yung end. Pwede makita na yung summit ng patient namin. Yes, pwede. Ambibag. O hindi. Hindi daw tawag doon ambibag. Tawag doon bag valve mask. Yan, BVM. Hindi ambibag kasi ang ambibag daw is branding only. Ayan.